Kumpleto na ngayon ang isang bahagi ng interior ng Metro Manila Subway North Avenue Station, nang libutin ito ng mga miyembro ng Philippine Tunneling Society at International Tunneling and Underground Space Association. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang North Avenue Station ay bahagi ng MMSP Contract Package 101, na itinayo ng Shimizu Fujita Takenaka EEI Joint Venture. Nagsimula na ang kritikal na drilling work sa ilalim ng Corinthian Gardens, Quezon City, noong January 2026, na nagpapatuloy hanggang March. Ang tunnel boring machine, TBM, ay naghuhukay sa bilis na 9 na metro bawat araw. Umabot na sa mahigit 70% ang na-acquire na right-of-way para sa proyekto noong katapusan ng 2025, na nagpapabilis sa konstruksyon sa mga susunod na buwan. Dahil sa mga nakaraang delay sa row at pondo, ang partial operations, mula Valenzuela hanggang Ortigas, ay inaasahang magsisimula sa pagitan ng 2027 hanggang 2029, habang ang full operations, hanggang Bikutan, NAIA, ay inaasahan sa 2030 hanggang 2032. Ang mga TBM ay aktibong naghuhukay mula Camp Aguinaldo patungong Ortigas, at may mga karagdagang TBM na inilulunsad para bilasan ang proyekto. Ang bagong batas na Accelerated and Reformed Right-of-Way, ARRO, Act, ay nakatulong sa pagresolba ng mga isyu sa lupa, lalo na sa Corinthian Gardens area. Ang subway ay magkakaroon ng 17 istasyon mula Valenzuela City hanggang Bikutan sa Taguig, na may spur line patungong NAIA Terminal 3. Kapag operational, ang biyahe mula Valenzuela hanggang Pasay, NAIA ay magiging 45 minuto na lamang, kumpara sa kasalukuyang 1 oras at 38 minuto. Ang MMSP ay funded ng Japan International Cooperation Agency JICA at ng Pamahalaan ng Pilipinas. Layunin nitong maging traffic game changer sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mabilis at maayos na mass transport. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-arangkada ng konstruksyon sa iba't ibang parte ng Metro Manila, na may matinding focus sa pagkumpleto ng mga istasyon sa Taguig at Pasig ngayong unang bahagi ng 2026. Ang Metro Manila Subway Project, MMSP, ay tinaguri ang pinakamalalim na subway system sa buong Timog Silangang Asya, Southeast Asia, kapag natapos na ito sa 2030 o 2032. May average na lalim itong 30 metro, nakatumbas ng 9 na palapag na gusali sa ilalim ng lupa. Sa ilang bahagi, tulad ng sa pagitan ng Shaw Boulevard at Kalayaan Avenue, umaabot ang lalim ng tunnel sa 14 hanggang 34 na metro. Ang mga tren ay kayang magsakay ng hanggang 2,200 pasahero bawat train set at may bilis na hanggang 80 km per hour. Pinupondohan ang proyektong ito sa tulong ng Japan International Cooperation Agency JICA, at gumagamit ng mga advanced na tunnel boring machines, TBM, para sa paghuhukay. Nagsimula ang groundbreaking noong February 27, 2019. Ang Japanese Construction Corporations ay nagpakita ng progreso sa loob ng istasyon ng Metro Manila Subway, kabilang ang sa Quirino Station. Ang kauna-unahang groundbreaking ceremony ay ginanap noong February 27, 2019, na nagmarka ng pagsisimula ng konstruksyon. Ang Metro Manila Subway Project, MMSP, ay isa sa mga pinakaambisyosong proyekto sa ilalim ng Build program ng dating Administrasyong Duterte,
Kilala rin ito bilang Project of the Century, dahil ito ang kauna-unahang underground railway system sa Pilipinas. Noong September 2017, inaprubahan ng National Economic and Development Authority, NEDA, board ang proyekto. Bago ito, ang konsepto ay matagal nang pinag-aaralan simula pa noong 1973 ngunit walang formal na pag-aproba o pondo. Noong March 2018, nilagdaan ng Pilipinas at Japan, sa pamamagitan ng JICA, ang unang tranche ng pautang na nagkakahalaga ng humigit kumulang 104.53 billion yen o $935 milyon. Inaprubahan ng NEDA Board na pinamunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang proyekto noong September 2017. Sa huling bahagi ng termino ni dating President Rodrigo Roa Duterte, June 2022, isinagawa ang lowering o pagbaba ng unang TBM sa Valenzuela City na siyang gagamitin sa paghukay ng mga tunnel. Sa ilalim ng orihinal na plano ng Duterte administration, target ang partial operation ng unang tatlong istasyon, East Valenzuela, Mindanao Avenue, North Avenue, noong 2021 hanggang 2022, ngunit dahil sa mga hamon sa right-of-way at pandemya, ito ay na-delay. Ito ang pangunahing proyektong infrastruktura sa ilalim ng build ng Administrasyong Duterte upang solusyonan ang matinding trapiko sa Metro Manila. Ang kauna-unahang subway ay nakadisenyo ito para makakonekta sa iba pang rail lines tulad ng LRT-1, LRT-2, MRT-3, MRT-7, PNR at North-South Commuter Railway, NSCR.